mga kababayan. Kaya marami nagtatanong dito kay Ping Lacson ngayong mga panahon na to. Sino ba binabanatan mo? Si Tito Soto ba o yung ibang kasama mo dyan sa Senado? Ito, parinig niya. Ito, si Boy parinig ito eh. Mahiling magparinig ako. Ako, hindi ako bilib sa mga taong puro parinig. Ito, mga kababayan. Help! Is there a veterinary clinic with an animal psychiatric ward? Yan na nga ba sinasabi natin? We have a crazy cat that keeps meowing on the ground floor and an annoying dog that keeps barking on the upper floor. Sino yung annoying dog? Si Tuta Soto. Hoy, Tuta Soto, binabanatan ka nitong kapartner mo. Meron daw annoying dog that keeps barking on upper floor. Siguro tinutukoy niya rito ground floor yun sa sa lower chamber. Yung upper floor yun sa upper chamber o yung sa Senado, House of Representatives at sa Senado. Kilala ko lang namang aso diyan sa Senado kayong dalawa nitong si Tuta Soto Sino ba pinaparinggan mo diyan, Ping Lacson? Binabanata. Oy, Tito Soto, binabanata ka ng ng best friend mo. Anak ng Petro Garapata, keeps barking daw. Wala naman kayong ginawa kayong dalawa nitong si Tito Soto kung hindi tumahol para dito kay Martin Romualdez dyan sa Senado. Ngayon, hindi ka nag-hearing kung ano-ano pinag-aatupag mo. Kung ako sa'yo, imbitahan mo itong si Master Sergeant Gutesa at yung mga pangalan na binanggit niya dyan sa Blue Ribbon Committee para may pakinabang ka sa sambayan ng Pilipino, Ping Lacson. Yun lang yun imbitahan mo si Master Sergeant Gutesa, yung abogadong nagdotaryo doon sa kanyang short affidavit, lecturein mo, tustahin mo sa Blue Ribbon Committee, hindi yung kung ano-ano pinagdadakdak mo sa social media. Pati si Soto, binabanatan mo na ngayon. Mas mataas na rango mo sa kanya, gano'n? Di ba pro tempore ka siya Senate President? Annoying dog that keeps barking on upper floor. Kayo lang naman dalawa ni Soto ang aso sa Senado. Sino ba tinutukoy mo? Tinutukoy mo ba sarili mo dyan? Yung psychiatric ward, yung binabanatan mo dyan, parang alam na natin kung sino binabanatan mo. Pero yung aso, dalawa lang ang aso sa Senado na kilala ko ngayong mga panahon na to. Ang pangalan Soto at Lacson. Si Boy Tago at itong si itong si Escalera, si One Bull University, di ba? Ikaw talaga, pakinggan natin. Itong si Benjamin Magalong, kumbaga yung mga tira-tira sa Senado, talagang kanyang kinakain ngayong mga panahon na to. Noon kasing inimbitahan ka sa handaan, di ka nagpunta. Ngayon ka nagpunta, dyan pa sa komite ni Bam Akaido. Anong sasabihin mo dyan? Anong gagawin mo dyan? Lang yan, game. Thank you, and to our special guests and fellow public servants. Magandang umaga ho sa inyo lahat. I had a very brief stay with ICI, Mr. Chair. But the one thing that I found out, there are actually only three main players yan. Yung mga korap na politiko, yung mga korap na mga bureaucrats, and we're talking about infra. Ibig sabihin, mga korap na DPWH officials, at yung mga korap din ng mga contractors. Lahat sila korap dyan, lahat. And the way I see it, it has become a cottage industry, a livelihood program. Sa laki ng perang involved. There should be 5 major players. Yung funder, which usually yung mga lawmakers, the DPWH at yung mga contractors, local government at yung community. Pero in is out, yung last dalawa. So sila lang nag-uusap. Most of the time, when we ask them, bakit hindi kayo transparent sa records? Bakit hindi nyo ilabas? Ang lagi nilang sinasagot is, paano kung i-alter nila? Paano kung baguhin at sirahin kami sa social media? So, ibig sabihin, anong mechanism? And that's the reason why we're pursuing this, itong transparency and accountability mechanism. And na-introduce nga itong blockchain sa amin. So, pag in-introduce mo, sinabi mo na sa mga official na yan na, bakit hindi nyo blockchain? Wala na silang rason. Kasi very weak yung kanilang alibay. Nasabihin na, hindi namin gagawin yan kasi baka nakawin. O kaya baka i-alter kasi sirain pa kami. So, it's a very weak alibi, pero may rason pa rin sila. May lusot sila. I was really surprised when suddenly I was asked, or there was a press conference
without even consulting me, calling for me. And it was actually a hastily arranged press conference. Then suddenly, binabanggit na doon na I'm not an investigator, I'm just a legal advisor. When in fact, sila naman ang gumawa nung designation na yun, legal advisor and investigator. So there were contrasting na mga pronouncement. Kakayanin ko pa yun eh. Tatanggapin ko pa yun eh. Tatanggapin ko rin na wala akong authority over the PNP CIDG, which is true. But we took the opportunity to enter into an MOU. Nakipag-MOU kami to our initiative. Nag-MOU kami with PNP, with forthcoming yung sa NBI, with civil engineers, with IBP, mga lawyers. Ang dami mga volunteers. Even with structural engineers, meron din with watch group with M4GG. Para at least everybody, it's a whole of the nation approach. Kasi nga overwhelming. One thing that I found out is, I anticipated that it's widespread. But the level, the depth, and the magnitude is really overwhelming. That hindi mo kakayanin ng isang taon, 2 taon to investigate because it's in thousands of cases. Sabi ko nga, it became a cottage industry. Sa isang probinsya nga lang, sabi mo, isipin mo mga 50 ghost projects, 40 ghost projects. O kaya undocumented na mga projects, umaabot sa 9,000. Sa isang probinsya pa lang yan. Paano pa kaya sa ibang probinsya? At ang isang mga nakikita namin doon is, why is it na ang lumalabas sa NEP for a particular district, 1-point-something million lang ang hinihingi mo? I had the records. Or 2.5 lang sa President's budget. Then suddenly, pagkalabas dun sa GA, bakit umabot na ng mga 21 billion? Nako. And nakita namin na talagang prevalent yung doon, yung mga ghost and substandard projects sa lugar na yun. So what was the intention? No? Hindi naman tayo tanga. Nangyayari dito lumalabas na tanga ang Pilipino, kaya pabayaan mo na lang sila. Hindi na nila mapapansin yan. Nakakainsulto isipin. Nakakainsulto. Okay. Balikan ko uli yung press con na yan. Nilabas. And then, suddenly, nilabi na may conflict naman ako, being the mayor, and at the same time, being a member of the ICI. By the way, I'm not a member of the commission. I'm not a commissioner there. In fact, sila nga yung gumawa ng workaround nun. Na legal advisor investigator. Pero inis out na ako noon eh. Tinanggal na nila lahat. And then suddenly, here comes a below the belt naman na accusation. Na ay dahil merong project si Diskaya doon at maanomalyang tennis court. Ay, sobra na yan. Yan ang hindi ko matake. Di ba? Parang pinapalabas mo pa na korap ako. Ay, dyan na. Mag-aaway na tayo dyan. Ano? Sa una, sabihin ko nga, kung bulok ba ako, lalabanan ko yung mga very powerful na tao dyan. Diba? Ano lang, Mayor Benji, yung tipong ang issue lang naman sa'yo, sa totoo lang, ano ka? Yung, paano ba? Hindi mo alam kung nasaan ang tunay na laban. Yon. Yung tipong tinatanga ka ng mga taong nakakausap mo. Yon. Ay, ano ka, yung tipong madaling bulahin, no? Madali kang bulahin. Yun ang problema sa'yo, madali kang bulahin. Siguro yung puso mo nasa tamang lugar eh. Gusto mo maging malinis ang Pilipinas. Kaso kung dali mong bulahin, yung tipong pupuntahan ka lang ni Marcos Jr., eh, sasaludo ka na kagad. Yung tipong mabilis pa sa alas 4, nandun ka sa Cannon Road. Yun, nag-i-inspection ka yung dalawa doon. Yung presidente nasa Cannon Road, punta ka naman kagad. Yun ang problema. Yun ang problema dito kay Magalong. Pero yung siguro, bibigyan kita ng benefit of the doubt. Yung puso mo nasa tamang lugar, pero hindi mo ma-identify. Sundalo ka pa naman, pulis ka. Hindi ma-identify kung nasaan ang totoong gera. Ang totoong gera, noong panahon nitong si Senator Rodante Marcoleta, nung siya pang may hawak dyan sa Blue Ribbon Committee. Pero ngayong hawak na nitong si Ping Lacson Boytago, wala nang ano dyan, wala nang gera dyan. Yan kung tawagin yan, ika nga, si Rasuela, ika nga. Pagka, Naki Romualdez na, naku, nagpapanik na yan. Kanino natin ibabalin? Siya tayo pupunta. Yan, ganun niya si Ping Lacson Boytago. You have to make sure that you have the moral ascendancy bago mo labanan yung mga tao. Otherwise, masisira ka din. So, nonetheless, I think I struck a nerve. No? I don't like to, expound further. Basta I believe I struck a nerve or several nerves.
na they panic at kaya ganun ngayon nangyari. So, I would like to end yung aking experience dyan sa ICI. But one thing that I can say is that there's no transparency. Nako. There's no transparency whatsoever. Nakita namin yan ni Secretary Vince. Tinago lahat. No. And they are just so comfortable doing it. They're not afraid. Imagine, hindi man lang nila naisip na paano ang taong bayan. Nakaka-insulto pa. At ito nga, lately nga, sinabi pa na yung involved na congressman dyan, si Saldico, Yan. he did not abandon it. It was a sacrifice. My God! Nagdakaw ka ng bayan, kasi sasabihin mo, it was a sacrifice on your part. And it's not an abandonment. Ganyan na ba kababa yung standard natin sa Kongreso, Mr. Chair? Ganyan na ba tayo kawalang hiya ngayon? Manhid, di ba? Napaka callousness, hypocrisy. Yan. Baka magalit si Marcos At Jr. nakaka-insulto Sabi mo, sa mentalidad nating Pilipino. Oh, yan. Sige. So from there, Mr. Chair, please allow me to read my position paper on why we're pursuing this blockchain initiative. Go ahead. This will just take about 5 minutes, Mr. Chair. Kaya basahin mo. Okay yan. Sa tingin natin, ano yan eh, kasi hindi matatamper yan pagka nasa blockchain. No? Kung yan ang magiging approach ng budgeting, yung paggasta ng pera ng sambayanan, depende. Pero pagkakaintindi ko kasi natin dyan, hindi ko ano yan pagka nasa chain na yan, kumbaga yung pagka ilinabas yan, malalaman mo talaga kung saan nagpalipat-lipat yan. Higa nga, matitrace mo kaagad. Dito kasi, pagka yung maleta nadala na kay Rizalde ko, dinala na nitong si Gutesa sa bahay sa Forbes Park o dun sa McKinley Street, hindi na ho natin alam kung saan. Walang chain, higa nga. Pero pagka dito, yung tipong, yung pagkakasunod-sunod yung dito, o yan, itong pera na to, napunta dito sa wallet na to, ngayon, ito ilinabas, ito resibo, ito dito napunta. Wala ho kayong lusod dyan. Pero kayo ho mga kababayan, ano ho ba sa tingin nyo? Hindi yung technology ganon. Pero yung application sa pamahalaan, hindi pa ho tayo sigurado kung meron na bang gumagawa niya ng mga ibang bansa o nagmamahusay lang itong si Bam Aquino kaya naisip niya yan. Pero yung idea nandun eh. Pero yung actual application nito sa pag-implementa ng mga proyekto sa pamahalaan, kung meron ng bansa na gumagawa niyan at talagang kitang-kita na napaka-effective ng estratehiya na yan para maiwasan kahit kakarampot ang korupsyon, pag-usapan natin. Tama yung pag-uusap na yan. Pero pagka nanakaw naman, yun din naman ho mga kababayan, hindi nyo na rin malalaman kung saan mapupunta yung mga pera na yan. Ika nga, double-edged sword yan. Pagka yan, napasok sa blockchain, pagka sinabi nila na-hack yan, naubos yung pera na yan, limaso yan. Hindi mo na malalaman kung saan mapupunta yan. Hindi mo naman, wala ka ng ano dyan, wala ka ng amla-amla dyan. Kung anong amla-amla, paano mo habulin yun? Saka wala akong ano dyan, walang anong tawag dito, walang freezing of bank account dyan. Hindi nyo mapi-freeze yan. Ano yan eh, kaya nga pagka ilinagay mo dyan, kung sino may-ari niyan, siyang bahala kung saan niya dadalhin yan. Walang. Kung yan ang approach na gagawin, tapos, hindi kasi. Malabo, pakinggan natin. Ano ka mo naman, PH, pinangungunahan mo? Ano pa ginagawa natin dito? Pinapanood natin to para pakinggan natin. Thank you for inviting me to share my perspective as a local chief executive and as someone who has consistently advocated for transparency, accountability, and integrity in public service. Doon sa aspeto ng transparency, nandiyan yung blockchain kasi kahit sino mabuview natin yung mga transaction. Ang problema nga paano pagka sinabi nung isang na nahack kami na nalimas yung wallet naubos na yung mga pondo para dito. O paano natin nahabulin yan? Wala na, hindi na natin mahahabol yan. Tapos usapan, higa nga. Oh. The core of our initiative is simple. The entire country has been in the public eye, nationally and globally, in another corruption scandal. Now, I would like to emphasize the word another, paulit-ulit, because it reflects how often we find ourselves repeating this painful cycle and how deeply rooted
corruption is in our country today. It's structural. It's systemic. It's highly syndicated and well-organized, Mr. Chair. Tama na. Enough is enough. Every Filipino deserves systems that are not only efficient, but also inherently trustworthy. And with that, trust must be built on systems. I would like to emphasize that trust is the cornerstone of any institution. Sayang, no? Sayang yung pinalampas mong pagkakataon na makapagsalita doon sa Blue Ribbon Committee kasi nadami pa kasi kaarte yan na kasi wala dyan ang laban, nasa House of Asa yung TRICOM, wala na, stop na. Kasi wala silang credibility. Yun ba yung laban na gusto mong pasukin? Yung laban, yung pinupuntahan noong mga bagman, yung mga nagdi-deliver ng pera. Pero kung yan pinag-uusapan, EJK, Twadcom, TRICOM, ano na pala Twadcom? Please, Twadcom, please. Ngayon yung kami pakitahan ng mga kawalangyaan nyo dyan, please. Baguio City has made deliberate steps to use digital tools to strengthen its governance and enhance public trust. As part of our commitment to the open government partnership, I would like to inform you, Mr. Chair, that in the entire world, there are only about 160 local government units who are members of that OGP. It's a global network wherein it follows a basic principle that local government that practices transparency, accountability, and strong citizens' participation are more progressive in terms of growth and development. And that's the reason why us, for Baguio City, we're a member of that. We strive to be a member of that. And in the entire country, out of the 1,400, almost 1,500 local government units, there are only 4 who joined the OGP. Hindi kami natatakot. Why? Sa transparency. Kung wala kang ginagawang mali, hindi ka dapat matakot. And that's why we're pursuing an open government policy. Ano siguro marami pang pag-aaral pero hindi tayo ganun ka-sold out dyan sa blockchain na yan. Lagay yung pera ng ano yan. Hindi tayo sold out dyan. Pagka nanakaw dyan, wala nang heavy luggage dyan. Wala nang maletang ihahatid itong si Master Sergeant Gutesa. Wala nang basurang ihahatid. Anak ng toko, sila ito wallet ko, send mo na dito. Ito QR code ko. Ganun na lang ko yun. Ayan. Ngayon yung paglalabas nun, yun ang usapan. Paano nila ilalabas? Pero napakadali na lang yan yung mga panonot. Nakikita nyo ho ba yung mga nagkakaliwa ang milyong-milyong halaga dyan sa ano na yan? Dyan sa space na yan, di ba? Atin dito, maganda yung transparency. Mabu-view yung bawat transaction. Pero pagdating sa security, yung paano pagkabano yung magre-release ng pera? Paano pagka nasa niya sa ibang address, meron pa balikan doon? Wala nang balikan doon. Pagka lumipad na yan, finish na, ika nga. Magkamali ka lang ng ilang mga mga letra, numero, o diba? Yari ka dyan. Nagkamali ka ng network na pinagsendan ng, yari ka dyan. Di mo na kaya hindi tayo ganun kasol dyan. Ngayon, kung aayusin nila, magkakaroon tayo ng sarili nating paraan. Hindi kasi, pagka sinabi mong marireverse mo na yung transaction, hindi na blockchain ang tawag doon. Hindi na secure yung transaction na yun, di ba? Kasi meron kang paraan para ibalik yung pera. Hindi yung ganun yun. Hindi yun yung idea ng blockchain. Ang issue natin dito, paano pagka nanakaw yung pera? Kasi yung billion ho doon, mga kababayan, yung trillion dyan sa blockchain na yan, isang pindot lang yan. Lipad ka agad yan, wala ka ng balikan dyan. Paano pagka nangyari? Isang proyekto, nagkamali ng send ng address. O kung alimbawa yung nagawa na ng kontraktor ngayon, isinend sa maling address. Ngayon maniningil. Kasi magkakagulo dyan mga kababayan. May malaking problema dyan. At paano nabayaran na pala tapos sasabihin niya, hindi pa ako nabayaran, wala pa akong na-receive. Sa bagay, meron naman palang chain. Makikita dun sa chain na yung particular na address na to, yung pagkakamali lang ang problema to. At yung pagnanakaw kasi wala nang balikan yan, higa nga. At walang, yung resibo mo, yung sa chain, yun yung pinaka-resibo mo. Na natanggap ng address na yun, yung particular na payment. Anak ko, yari tayo dyan. We're now partnering with Bayani Chain. Nakita niyo ho itong mga napakabatang bata. Itong dalawa ho. Yan si Jello at si Alfred and Paul and the other rest of the team. They approached me, we piggyback dun ho sa DBM para hindi ho kami gumastos.
And one thing we told them is, make us as your value chain. Pag sinabi yung Baguio City, then maraming local government na mag-strive also at, This partnership aims to strengthen public accountability, provide permanent audit trails, and promote participatory governance. And we are going... Kailan ba mag-ano to? Kailan ba mag... ano ba tong bayani chain na to? Search natin mga kabayan. Pambayani Chain, BYC, a new chapter for blockchain innovation. Ito website nila eh. Local Roots Global Innovation Tech that Matters. Yeah, silipin lang ko natin. Tuloy lang ko natin. Go live. 2 weeks from now, magkakaroon na ho kami or next week, baka magkakaroon na ho kami ng capacity building today, and we go live on October 15. Yes. Mayor, how long was the process from sinimulan niyo yung partnership till mag-go live po kayo? Almost 1 month, Mr. Chair. Only 1 month? Yes, Mr. Chair. Wow. Kasi yung titingnan mo, from a very layman's perspective, madali lang ho lahat eh. Ang pinakamahirap po is, yung mindset na, are you willing to open to be transparent, and to be to open your data, all this critical information, program of work, bill of quantities, contract, yung bidding documents, bid documents. Yung mga yan, yung mga critical na mga designs, yung binanggit nyo kanina, technical plans, are you willing to open it up? Us in the city of Baguio, we're very much willing. With their platform, we will work on digitally recording infrastructure documents, procurement records, and the city's ordinance for permanent traceability and auditability. So lahat, Mr. Secretary, as long as it does not violate the Data Privacy Act, we're going to open it. Why blockchain technology? Because it addresses weaknesses that traditional systems cannot. And I believe this is aptly and adequately explained by the 2 other presenters. Since we signed the MOA, we've been preparing the necessary documents and records that will be placed in the chain. And we are also conducting knowledge sharing sessions and training for our personnel so that this innovation is not only technology-driven, but people-driven. Kaya nilalabas na namin sa MANCOM meeting namin yan. And we are coming up also with pronouncements sa aming posts sa social media. And as I've said, both DBM and DICT started using blockchain technology in 2024. Nagpipigibak lang ho kami kay Secretary Mina Pangandaman. Thank you very much, DBM. And thank you very much for filing the bill, Mr. Chair. Thank you very much for filing Bill 1330. All these efforts show that we're not waiting for the future. And these are early steps, but they carry a very strong message. We're beginning to embed blockchain into systems because good governance should never be an exception. It should always be a way of life. So maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you, Mayor Benji. I know we'll be seeing you soon, maybe in another setting here in the Senate. Ayun na nga mga kababayan, rekta na ho tayo kay Senator Rodante Marcoleta. Commerce and entrepreneurship is hereby. Kung gusto nyo kong panoorin yung ano na yan, itong Magalong, punta lang ho kayo dyan sa hearing nito si Bang Makino. Papaliwanag kung ano yung blockchain. Yung mga eksperto yun, dito sa PHP, di naman tayo eksperto. Nag-ekspertuhan lang, di naman tayo eksperto. Yeah. Kaya binabasa lang natin yung mga sinasabi nilang pangalan. Okay, tuloy natin Call kasi to natin tayo. order. Yun. Oh, nako, ito Senator Marcoleta. For the information of everyone, Rule 10, Section 13 of the Rules of the Senate provides that this committee has jurisdiction over all matters relating to domestic and foreign trade and private corporations, micro, small, medium enterprises, MSMEs, social enterprises, the promotion of entrepreneurship and the regulation of entrepreneurial practice, patents, copyrights, trade names and trademarks, standards, weights, measures, and designs, quality control, control and stabilization of prices of commodities, consumer protection, handicrafts, and cottage industries and marketing of commodities.
We are pleased to inform everyone that the committee has now been duly constituted with 11 members and this representation as your chairman. As members, we have the following: Senator J.B. Ejercito, Deputy Majority Leader; Senator Risa Ontiveros, Deputy Majority Leader; Senator Francis Kiko Pangilinan; Senator Pia Cayetano; Senator Win Gatchalian; Senator Loren Legarda; Senator Mark Villar; Senator Villanueva, Deputy Minority Leader; Senator Christopher Bongo; Senator Amy Marcos. They are joined by our ex officio members, namely Senator Panfilo Lacson, Senate President pro tempore; Senator Juan Miguel Subiri, Majority Leader; and Senator Alan Peter Cayetano, Minority Leader. Wala si Secretary, ano. May sulat siya sa akin eh. She's attending what? Kanya. Malacanang. Malacanang po, Mr. Chair. Sabihin mo connected na. Yes. I was informed that the DTI presentation is composed of 3 topics. Yung first topic is DTI Priority Legislative Agenda by ASEC Christian Ablan. And then it will be followed by the second topic, Philippines External Trade Relations, USEC Alan Jepti. And the third presentation is on implementation status of recently enacted measures by the committee in the 19th Congress, ASEC Christian. Dalawa yun sa'yo. Salamat pala, Secretary Jepti, nung pinadala mo sa aking picture sa Viber. Ngayon ko napag-alaman na may dugo pala akong Kastila. Kasi po, ano bang ginagawa mo sa... Andun ka sa, sa Chile. Nagpadala siya sa akin ng litrato. Natuwa nga ako eh. Meron palang Marcoleta Street. Kaya sabi ko, alam mo, hindi ako na-surprise dyan sapagkat duda ko talagang may dugo akong Latino. Na-surprise talaga. Meron palang Marcoleta Street. O nilagay mo lang yun para ako'y... Kasi pwede mong takpan yun kunwari. Pagkatapos lilitratuhin mo para mapasaya mo ako. Nung napadaan po, nakita ko po agad, kaya pinicturan ko eh. At this point, ladies and gentlemen, the chair would like to acknowledge the presence via Zoom by Tita Ganda, my kumare, Senator Loren Legarda. Thank you, ma'am, for your presence. Kahit na alam kong papunta ka dyan sa Nueva Vizcaya State University to receive the distinction of honoris causa. Senator Kumare, good morning. Senator Legarda, do you hear me? Hello? Okay. Am I online? Yes, ma'am, you're online. Just a Loud minute. and clear. Audio, please. Thank you, Senator Marcoleta, for having me on Zoom. Yes, as author of the Magna Carta for MSMEs,
and as author of the OTOP law as well, and other laws where the Department of Trade and Industry is the implementing agency, including the Philippine Innovation Act, where DTI and NEDA are the implementing agencies. I have many, many questions for the agency that you are hearing now, and I would also like to record my presence serving as quorum for Senator Marcoleta. Thank you. Thank you, Kumare. Did you hear my opening statement when I introduced you, my tita ganda, my Kumare? Oh, thank you so much, Senator Marcoleta. Why do you call me tita when you are my tito? Yes, but thank you very much. If your hearing will last till this afternoon, I will try to join you face to face because I have many questions. But these are the questions that I am saying now. First, I'd like to know the status of the Philippine Innovation Act. I would like to know the Innovation Council that was set up by the law and the DTI and the NEDA's coordination on innovation. This was way back in 2019 or 2020. It's been 5 years. Another is the creative industries. The implementing agency is the Department of Trade and Industry. It was Kong Prof. De Venecia of the House, who was the principal author, and Coco Pimentel then in the Senate while I was in the House. I'm one of the co-authors. And as the Senate Committee Chair on Arts and Culture, which includes the creative industries as well, I'd like to know what the DTI is doing to help the sectors covered by the creative industries. Third, I'd like to know the programs, policies, and effective projects for micro, small, and medium enterprises, which is one of my primary advocacies. And I'd like to know whether they are continuing the One Town, One Product program as well, which was instituted way back in the GMA or Arroyo administration. These are just some of my comments now in my opening statement, and I'll be on live stream, I'll be online to listen to the answers as you go along. Thank you. Thank you for your opening statement, Madam Senator. I believe we can catch up with those issues you mentioned later in the day. In the meantime, your presence is very important so that I can declare now the presence of a quorum. May I know, Mr. Chair, I'm a member of the committee. Am I also your vice chair? It wasn't clear when we spoke. We can recommend you, Madam, as a vice chair of this committee, if you wish. Yes, because I'm author of many of the laws that the department is implementing. Thank you for your offer, Madam. I think this is something that is very, very close to your heart. Kagaya po ng nasabi nyo, napakaraming yung issues na dapat pong i-follow up natin at pagtulungan po nating matuntun lahat ito for the realization of all these objectives that you have in mind. Thank you. Thank you. I take note of that, and I will try to join you face-to-face. In the meantime, I'm mobile now. Thank you very much. Thank you. So, ladies and gentlemen, with regard to the rules of the committee will adopt and subscribe the pertinent provisions of the rules of the Senate and the rules of procedure governing inquiries in aid of legislation. This shall govern the operations, proceedings, and conduct of all meetings, hearings, and investigations under the jurisdiction of this committee. Are there any objections? Hearing none, the pertinent rules mentioned are hereby adopted. Before the presentation of the Department of Trade and Industry, please allow me to deliver the following opening statement. Dito kasi kinakailangan meron tayong opening statement. Hindi ko alam sa Department of Trade kung mandatory ito, pero sa amin, hindi naman mandatory, pero kinakailangan, for clarity, kailangan po nating iset yung dapat nating maging tuntunin, lalong-lalo na po sa umaga ito. Our goal is to spur economic growth
and reduce poverty. Our efforts may be futile if ultimately our kababayans are left behind in this race for prosperity. Ang hangad namin ay kaunlaran, hindi yung pagkalugi ni Juan at ni Juana. Trade in itself is a tool to achieve socio-economic development, where our access to wider goods, services, technology, and knowledge is hopefully guaranteed. Today, tayo'y Lagay ko lang ho sa gitna itong si Senator Rodante Marcoleta tapos tuloy-tuloy ho natin panoorin ang nangyayaring hearing dyan sa Senado. Ito, tuloy-tuloy lang ho ito mga kababayan. uugnay ng kalakaran sa mga karatig bansa na di tayo dihado, bagkus higit lalong pinauunlad ang ating mga kakayahan sa pagninegosyo, pamumuhunan, at sa paglikha ng mga trabaho. We work towards price stability where the Filipino consumers could afford their needs and assured of the right to a quality standard. Mura at di kalidad ng mga produkto. Patuloy tayo sa mga hakbang na gawing patas at ligtas ang ating mga consumer, maging mga e-commerce platform man yan. We are here to continuously find the true Filipino brand where our unique identities and talents are protected. We harness Filipino creativity where the best and brightest in our league find their center stage. We must not also forget that MSMEs, which practically employ more than 2/3 of our working kababayans locally, they have been our reliable partner for development. They deserve our full support. May I now request the committee secretary to acknowledge our resource persons today. Thank you, Mr. Chair. Good morning, everyone. I would like to acknowledge the presence of the following resource persons for our organizational meeting and briefing of the committee today. From the Office of the Secretary, we have ASEC Marcus Valdez, ASEC Tanya Coronongan Viado, Mr. Don Emmanuel Lima, and Mr. Lionel Cortez. From the Small Business Corporation, we have President and CEO Mr. Robert Bastillo, and Senior Vice President Mr. Angelito Acupan. From Design Center of the Philippines, we have Ms. Maria Rita Matute, the Executive Director. From the IFOFIL Intellectual Property Office of the Philippines, we have Attorney Nathaniel Arevalo and Mr. Jude Martin Zoya. From Construction Industry Authority of the Philippines, we have Attorney Jerome Matas, Ms. Mary Ann Pinlag, Mr. Rosel Racelis. From the Philippine Trade Training Center, we have Attorney Kevin Shelo. From the Bureau of Import Services, Industry Development and Investment Promotions Group, we have Ms. Maria Gizalim. And we have the Assistant Director, Mr. Armando Mercado Jr. From Consumer Protection and Advocacy Bureau, we have Attorney Cheryl Carbonell and Ms. Maria Abigail Cabasaan. From the Fair Trade Enforcement Bureau, we have Ms. Katrina Miranda. From International Trade Group, we have Undersecretary Alan Jepti, who will be presenting later on. We also have from Supervising Head Regional Operations Group, Yusek Lantoyona. We also have ASEC Grace Baluyan, ASEC Dominic Tolentino Jr., ASEC Leonila Baluyot, Director Emma Asusano, and Ms. Maricor Banaga. From the Management Services Group, we have ASEC Michael Christian Ablan, together with Shana Arnidoval. From the Finance Service, we have Maria Asuncion Cruzada. From the Planning and Management Service, Engineer Robert Arceo. From Supply Chain Logistics Group, we have Jonathan Cabaltera, Ms. Monique Amante, Ms. Taltrelye Lugtu, Ms. Bianca Asiñas Aga.
From the Philippine International Trading Corporation, we have the President, Ms. Mary Tong, Attorney Maria Kakdakgis, and Mr. Oliver Magpili. And also we have Mr. Manuel Elima III. From Cooperative Development Authority, we have Ms. Seri Reyes. We have Attorney Sheena Rima, Ms. Phoebe Ross Cotolete, and Attorney Sheena Rima. From the Liaison Office for Legislative Affairs, we have Maria Concepcion Simeon, Mr. Francis Sune, Mr. Bonnie Antolin, Ms. Jerica Ramirez, Ms. Patricia Austria. From the attached agencies of DTI, from the Bureau of Investment, we have Attorney Paula Mariviador and Mr. Christian Salcedo. That's all, Mr. Chair. Thank you for your presence in this committee hearing. This is the first hearing after its organization, as you have witnessed. Salamat po sa inyong panahon at alam ko pong kayo'y busy-busy rin. Ngunit kailangan po nating isaayos ang maraming bagay, lalong-lalo na po yung mga premises na tutuntunin po ng ating committee sa tulong na rin po ng inyong departamento. We shall now proceed with the presentation. We have intimated earlier that it will proceed as follows. The first presentation will be the DTI's priority legislative agenda, followed by the Philippines external trade relations, and finally the implementation status of recently enacted measures by the committee in the 19th Congress, in that particular order. So we call now on ASEC Christian Ablan. Thank you, Mr. Chair. Good morning po. Good morning also to Senator Legarda. On behalf of Secretary Maria Cristina Aldeguer Roque, it is my pleasure to share with you the updates from the Department of Trade and Industry. The DTI was created under Executive Order number 133 of 1987. And next slide, please. We will show you the main mandates of the DTI. First is on international trade and foreign investments. Second is on consumer protection and fair trade. And finally, on MSME development. Next slide shows you that the DTI mandates have been divided into 4 organizational outcomes. Our first OO is on exports and investments increased, and that's under our Exports and Investment Development Program.